Ayun, papakita ko yung ginamit na langis. Papakita ko yung resibo. What's up guys? For today's video, since 800 order na tayo, and ito lang kasi yung available schedule ko for the week. Magpapa-change oil na tayo. Susulitin na natin yung bakasyon. Hanggang ano lang kasi ako eh. Hanggang tomorrow lang ako naka-leave. Kaya need nang mapa-change oil to. Para sa mga next na ride natin, wala nang hassle na kinukulit na rin kasi ako ng dealer ko na magpa-change oil. Parang may ano ata sila eh, tracking na ano. Lampas 2 months na sa akin yung unit. Ang maganda naman sa Kawasaki, dalawa yung malapit na dealer sa akin. Isang Quezon Ave, saka itong ano, itong Fairview or Commonwealth, Kawasaki Service Center Commonwealth. Yan yung malapit sa akin. So yun yung perks ng pag-uunang Kawasaki. Marami kang service center. Pwede ko to dalhin actually sa Motor Trade, Kawasaki, pero naisip ko dito na lang. Yan lang, medyo traffic lang dito pag gantong oras. Uy, lipit loads ah. Sana okay lang yung na-aksidente kanina. Hassle nun, naisipit. Nakakita ko ng ganun, parang ayoko na magmotor eh. Pero wala, parang pag winay ko yung pros and cons, mas masarap pa rin magmotor. Hindi ko alam kung lambot na shock ko. Lambot talaga gano'n. So yan, dito na tayo sa Kawasaki Service Center. Sa Commonwealth lang to. And maganda dito, maluwag eh. Medyo matraffic lang yung oras kanina kasi may aksidente nga. Pero kung walang traffic, mga nasa ano lang eh, mga 10 minutes away. Ganun lang siya kalapit. So ayan, nakalock pa siya. Ano oras na ba? 10 o'clock na eh, parang baka naka-lunch break na sila. Dumi ng motor natin. Yan, patayin ko muna. And then, see you guys later. Pasok muna natin si Fubuki sa loob. Ayan, tapos na tayo mag-PMS Kawasaki Service Center. Ayan, gear up lang tayo. Later, pag-usapan natin kung ano yung feedback ko sa Commonwealth branch. And syempre compare din natin sa experience ko sa Motostrada. Ngayon ay magpapa-car wash tayo kasi napakadumi ng motor ko. Sobrang dumi. Ayun, makikita nyo, sobrang dumi. Kasi yung tambucho dumi din. Yung chain lock ay pa naman. Init na.
Magpapa-car wash muna tayo. Like I said, review natin yung dealership. So far, ayun, papakita ko yung ginamit na langis. So yung ginamit na langis is Enoch. Hindi ako medyo familiar sa Enoch, pero tinawagan ko mismo yung Kawasaki kasi nung binasa ko yung manual, 10W40 yung recommended for ZX4RR. Kaso yung binibenta nilang lang is 5W40 lang, wala silang 10W40. So ayun, kaya ko rin siya tinawagan para to check na ano. Siyempre malay nyo, para makabenta lang yung yung Enoch na ino-offer nila. Siyempre ayoko nun sa bike ko. Gusto ko kung ano yung proper, yan yung gagamitin natin. Eh nung tinawagan ko naman yung Kawasaki, sabi nila yun daw nga yung ginagamit nila, 5W40 sa mga big bike. Oh shit. So tinuloy na natin kahit may dala akong Amsoil. Ang ayoko lang dun sa dealer or dyan sa service center ng Kawasaki, bawal ka magdala ng sarili mong langis. Gaya ko, ang ginagamit ko talaga, marami na ako nagamit na langis before sa experience ko with sa motorcycle, sa may scooters, sa may 450SR dati, CF Moto natin. Apat na change oil din tayo, and pinaka nagustuhan ko kasi talaga Amsoil. Yun, kaya meron akong dalang Amsoil, kaso bawal daw yun gamitin kasi yung sarili lang langis yung gagamitin. So sayang yung bit-bit ko, bigat pa naman. Pero naiintindihan ko naman, since si Kawasaki kasi may pangalan siyang dinadala parang well-established brand na siya, ayaw niya rin masira. For example, gumamit ka ng langis na hindi nila recommend, kaya naiintindihan ko rin. Ang overall na gastos pala natin sa first change oil or first PMS natin sa 1,000 after natin makuha. So yung first month, first 1,000, pero 800 pa lang pinapalitan ko na. Umabot tayo ng nasa around 2,300. So papakita ko yung resibo. Sa Kawasaki kasi libre naman yung first PMS. Di ko alam kung sa lahat pero sa dealer ko kasi binigyan nila ako ng ng parang voucher. So ginamit ko yun, free labor. Pero nung tinanong ko, kasi syempre magpapa-change oil din tayo sa future, kung magkano yung aabutin, ang sabi nila 600 lang naman daw yung change oil. Kaya yun, tumura pa din. Hindi naman siya ganun kamahal. Actually parang mas mahal pa nga sa sa SR ko dati, kasi parang umabot ng 3,000 yun. Pero medyo mahal din kasi yung langis na ginagamit ko dun. Pero ayun, 2,300. Ayun, ang hindi ko lang din nagustuhan, meron kasi akong biniling GB Racing. Siguro mas madali, pros and cons na lang. So yung pros, sa wala masyadong tao sa Kawasaki dealership na pinuntahan ko sa Commonwealth. Tapos nung tinawagan ko sila, responsive naman yung Kawasaki mismo. Ayun, yung cons lang, bawal ka magdala ng sarili mong langis. And yung isa pa pala, kailangan nila yung green card. Kala ko wala yung green card ko, buti nandyan. So yung green card ginagamit nila yun for warranty. So if wala ka nun, hindi nila isa service or mabuvoid yung 3 years warranty ko. Si ZX4RR, kung nababasa-basa niya sa forums, meron siyang issue sa US ngayon sa alternator, yung biglang nagsa-stall yung engine. So as much as possible, gusto ko sana parang syempre maintain natin yung warranty na. Malay mo magkaroon ng issue sa Pilipinas, or yung units dito, mas maganda naka-warranty yung natin. And sabi naman ng service center, 3 years naman daw yung warranty, basta sundin ko yung sundin ko lang yung service interval. Bala ko kasi tong ZX4R natin for keeps ko na to. Yung plan ko na next bike, baka CB1000 or baka mag-adventure bike tayo, or di ko alam, baka mag sports car na lang. Hindi natin alam hindi natin masabi kung ano yung mag-itripan natin ng after 2 years, kung mahilig pa rin ba tayo magmotor. Pero bala ko itago ko siya
Kasi parang for me, magiging classic bike to. Gaya ng CB400. Actually, ayun, in love ako dun sa CB400. May tropa ako naka CB4 dati. Kaya nung nagka ZX4RR, sobrang excited talaga ako na dumating sa Pilipinas. And ayun, naging naging owner tayo. Give up natin yung 450 SR kahit tayo yung pinakaunang naging nun. Hindi lumabas to, 450 SR pa din naman ako. Pero dumating si ZX4RR sobrang gusto ko ng CB4 dati. Gaya ng motor ng kaibigan ko. Nakaka-inlove kasi yung tunog nun. Iba yung tunog ng Super 4 sa CB650. Si CB650 medyo siya, bassy. Yung CB4 as in talaga sumisigaw. Kaya ayun din nagustuhan ko kaya ZX4RR Screamer. Init ang panahon. Sa high. Mulik na naman yung niya, ingay sa throttle, parang bulitas. Ba talaga to? So yun, overall ayun, nasabi ko naman na yung pros and cons. So pros, pinaka pros talaga, actually pinakamalapit siya sa akin, saka very communicative nung Kawasaki. Once yun tinawagan nyo sila, kahit yung planta nila mismo yung tawagan nyo, sasagot sila. Yan, shoutout kay Louie sa technical ng Kawasaki sa plant. Tapos si Lester yung sa akin, yung service advisor ata nila. Yun sa mechanic kanina. Overall, okay yung naging experience ko. And kung gusto nyo magpa-PMS, contact nyo lang si Lester. And yung Kawasaki Commonwealth. Yan, malapit na tayo. Papaka-car wash muna tayo sa Lux Autos pa. Pero sa tingin ko, kaya pakita ko lang yung clips, tapos tatapusin ko na rin yung vlog dun. So pakita ko si Fubuki after ma-wash and habang may na-wash. So yun. Yan, subscribe for more ZX4RR videos or ADV 160 kung may gusto kayong content. See you guys in the next video. Bye bye. Woo! Ingat!